Ila po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ayaw talagang bitawan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano yung pagiging Senate President. Pakita niya, Mr. Maravillas. Breaking news ngayon, nag-file na ng petisyon sa Supreme Court. Nagpasaklolo si Alan Peter Cayetano sa Supreme Court at nag-live sailing na naman ngayon. Ano, tama talaga si Erwin Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Tigas ng pagbumuka talaga nitong si Alan Peter Cayetano. Isiniminto na yung kanyang puwet sa pagiging Senate President. Nagpasaklolo sa Supreme Court mga kababayan ngayon. Ayan o. Senator Alan Peter Cayetano has asked the Supreme Court to issue a status quo anti-order to reverse the revamp of Senate leadership under Senator Sherwin Gatchalian, which took place on June 3, 2026. Gustong ipa-reverse. Sabi ko sa inyo, ang kumpas nitong mga kababayan ginagawa ni Alan Peter Cayetano galing kay Sara Duterte. Takot na takot mga kababayan si Sara Duterte na ang mag-preside hindi niya kakampi sa impeachment trial. Di ba? Kasi yung intention po, yung mga ebidensya, mga kababayan na isasamon, kung ang kakampi niya, Senate President kakampi niya, i-reject ng presiding officer. Yan ang power ng isang presiding officer, mga kababayan, sa impeachment trial. Kaya pinagpipilitan na nila kahit wala na sila sa majority, wala nang support. Mga kababayan, tumakbo na sa Supreme Court si Alan Peter Cayetano kahit alam niya matatanggal siya bukas. Finally, mga kababayan, kasi tumambling na si 13 na eh. Tumambling na si Joel Villanueva at sabi may dalawa pang senador. Di malamang niya, Mr. Maravillas, wala ding mangyari sa petisyon ni Alan Peter Cayetano. Susubukan niya, mga kababayan, siyempre. Tama itong sabi ni Rafi Tulfo. Bukas nga ang apprehension, mga kababayan, ni Rafi Tulfo, baka agawin ni Alan Peter Cayetano sa special session yung pag-preside. Senator Alan Cayetano, kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng isang normal na tao, sabi ni Rafi. Hindi natin alam kung anong gagawin niya bukas. Nangangamba raw ang ilang senador na posibleng mag-agawan sa podium. Sina Senate President Pro Tempore Win Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano sa special session bukas, June 17, ayon kay Senator Rafi Tulfo. There was a time na sinabi ni Cayetano sa media na sana magkaroon ng 13 para bumaba na siya, but knowing Alan, I'm not gonna take his word for it. Saad ng senador. Alan is battle-tested, battle-hardened, seasoned veteran when it comes to scandalous warfare. So, hindi natin alam kung anong gagawin niya bukas, sabi po ni Rafi Tulfo. Hindi pa tiyak kung dadalo ang Cayetano Black sa pinapatawag na special session ni President Bongbong Marcos. Pero ang sigurado, I will be there, we will be there. Ang sigurado na di 13 na, si Joel Villanueva. Hindi na nila mapipigil. At ang sabi, mga kababayan, ni Erwin Tulfo, may dalawa pang senador na lilipat. Kailang pinipigil, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. Hindi na siguro mapigil, kaya tumakbo na siya sa Supreme Court para i-reverse daw yung naging sesyon ng Senado noong June 3, reversing the Senate leadership revamp. Ganon mga kababayan, kakapal ng pagmumuka ni Alan Peter Cayetano na ang tingin ko, ito yung mga last attempt na gagawin ni Alan Peter Cayetano sa kumpas po ni Sara. Yan ang tingin natin. Gawin mo yan lahat. Sayang yan ng ng promise ko sa'yo.
Ito, nag-file ng petition, no? Petitioner Senator Alan Peter Cayetano. Isinama niya dito yung iba pang mga senador, Senator Lorna Regina Ligarda, si Loren, Senator Pilar Juliana Pia Cayetano, Senator Jingo Estrada, yung nakakulong na, Senator Bongo Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Camille Villar, and Attorney Luis Montales by Anderson Council and unto the Honorable Court most respectfully state. Ito po ang sabi, kinote pa si Churchill, the truth is incontrovertible. Panic may resent it, ignorance may deride it, malice may distort it, but there it is. Nagpasaklulo bigla sa Supreme Court si Alan Peter Cayetano at mga kasama niya. At hindi na kasama doon sa kanyang petition si Joel Villanueva. Alam na. O, di ba? Mga kababayan, diretso na ngang tumambling si Joel Villanueva. Hindi na kasama sa petition. So, pabawas ng pabawas, mga kababayan, kasi yung Cayetano Black, kaya gusto niyang ipareverse sa Supreme Court. You see, mga kababayan? Ayan yung kanyang post. We have brought this matter to the Supreme Court. Yan ang post ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya diyan, numbers may change, the Constitution does not. Truth is truth. Is truth. Numbers change. The Constitution does not. Truth remains true regardless of what side we are on. We believe that truth matters and that the Philippine Constitution, the basic law of the land, provides a framework for seeking and living the truth. We believe that when fundamental truths are placed at risk, covered up, or manipulated, public officials have a duty to act, whether it is protecting the independence of the Senate from Malacanang, uncovering the truth behind the flood control corruption scandal, achieving justice through an impartial impeachment, trial, or preventing a sinister charter change, the truth and the constitutionality provided safeguards embodied in our laws matter. Sinama na po yung issue sa charter change na yan ang narrative ni Amy Marcos. Kung ano-ano na lang po ang ginagamit na issue para mailihis sa issue ng impeachment kay Sara Duterte ang usapan sa Senado. Sabi ko sa inyo, huwag tayong pabobodol sa kanila. Yung sinasabing truth ni Alan Peter Cayetano, true lies. Walang katotohanan sa kanila, mga kababayan. Ang katotohanan malinaw. Wala na siyang support sa Senado. 10 na lang sila. 12 ang nasa block ni Win Gatchalian plus 113. Ang ibig sabihin, minority na sila. Yan ang katotohanan. At wala na siyang karapatan, mga kababayan, na mag-stay pa, kumapit pa bilang Senate President kasi tanggal na siya bukas. In fact, tanggal na siya. Last week pa siya natanggal. Kaya lang hindi makapag-elect kasi kailangan ng 13 ng Senate President. At hindi na siya rekonosido. Nino man, other than yung sarili niya. At mga DDS na lang ang kumikilala sa kanya bilang Senate President. Walang kumikilala sa kanya. Kasi nga, minority na sila. Kaya malinaw na walang truth sa kanilang, sa kanyang sinasabi. All lies. Biglang nag-live selling na naman. Pumunta ka bukas, mag-attend ka doon sa sesyon para mabilang yung boto mo kung may numbers pa talaga kayo. Di ba? Malinaw kasi na wala na kayong numbers. Kaya takot na takot kayo. Wala na, nakadesisyon na po yung mga kasama mo. Iniwan ka na. Kasi nga, sabi nga ni Erwin Tulfo, yung pinipigil mong 2 pang senador na kaalyado mo,
sa minority, gusto nang sumama sa majority kasi gusto na nilang magtrabaho lang. May isa daw na taga Mindanao. Na ang tingin ko si Bongo. Wala naman ibang taga Mindanao eh. Di ba? Dalawa man lang, mga kababayan, yung nasa minority na taga Mindanao. Yung isa tumatakas, si Bato, then si Bongo. Yung may isa pang taga Mindanao, pero dati nang nasa majority, si Mig Subiri. O sila man lang na tatlo, ang mga taga Mindanao. Kasi yung magkapatid na Tulfo, dating taga Mindanao sila, pero identified ng Luzon sila. At dati nang nasa majority. So hindi natin pwedeng isama yung dalawang Tulfo. Nasa majority na sila na from Mindanao at saka si Mig Subiri. So natitira si Robin pagkatapos si Bongo. Pero kasama pa sa petition si Bongo dito. Kasi nga sabi ni Erwin Tulfo, pinipigil. So nagpapigil siguro. Di bala sa buhay niya. Anyway, may 13 na mga kababayan na senador na magsisilyo. Tatapos na sa patuloy na pagkapit tuko ni Alan Peter Cayetano sa Senate presidency. Bukas mangyayari yan mga kababayan. Kaya tama itong sinare sa atin ditong commentary ng isang netizen. Sabi niya dito, illegitimate si Alan Peter Cayetano. Ang grupo niya, ang huwad at hindi otorisadong Blue Ribbon hearing ng paksyon niya ni Cayetano ay walang legal na visa. Correct. Walang parliamentary immunity. At isang desperadong PR stunt tulad ng sinabi po ni ni Adyong, Congressman Adyong, PR stunt na malinaw na may layuning manira at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial ni Sara Duterte. Correct. Yan po ang malinaw. Hindi na tuloy doon sa video na in-announce ni Mike Defensor na hindi man siya otorisado. Senate President ba siya? Blue Ribbon ba siya? Misrepresentation, usurpation of authority. Pero tinuloy nila press con, mga kababayan. O yan hindi pa nga nakakapagsimula. May mga bandila pa ng Pilipinas at may 4 pa daw. Yung mula sa 14 additional na mga ex-Marines daw. Kung hindi nga pagkapanipaniwala yung 18 Marines, yung idadagdag pa ninyong 14. Nang sabi may 4. O di ba? O di dumaldal kayo. Sinong niluloko ninyo? Magsalita kayo, magsalita. Ang problema, wala man maniwala sa inyong mga kwento. And it is not authorized. Baka makaso pa kayo kasi ginagamit ninyo yung pangalan ng Blue Ribbon na hindi man kayo otorisado. Pinapag-aralan na mga kababayan ng Blue Ribbon Committee ang possible filing of charges for usurpation of authority, unauthorized hearing using the Senate Blue Ribbon Committee nitong grupo ni Mike Defensor. Malinaw na propaganda lang po. Panggugulo and diversion ang ginagawa nila. Ang mga mambabatas, mga kababayan, hindi pwedeng mas mataas pa sila sa batas. Ang proteksyon ng legislatura ay ibinibigay lamang po sa mga lehitimo at mga opisyal na gawain sa Senado o sa Kongreso. So ang pangaboso sa kapangyarihan tulad ng ginagawa nila ngayon, sa labas ng opisyal na institusyon, mga kababayan, may katapat po siya na pananagutang kriminal. Wala siyang proteksyon sa batas. Ayon mismo yan sa naging payag ni NBI Director Melvin Matibag. Nag-warning na po si Matibag. So sabi po ni Matibag, wala niya silang parliamentary immunity. Ang mga senador at mga testigo na sumama at sumasali sa bogus Blue Ribbon Committee hearing na paksyon ni Cayetano, pwede silang kasuhan ng libel at slander. Dahil hindi po opisyal yung mga pagdinig. Ang lahat ng kanilang binitawang paratang, kabilang na dito yung mga pag-atake nila gamit yung media at yung mga aligasyon ng korupsyon, pwedeng maging mitsa niya ng criminal libel o paninirang pori sa ilalim po ng revised penal code. At may usurpation sila.
pananagutan sa usurpation of authority, and code of ethics. Kasi nagpapanggap sila, mga kababayan, na lehitimo ang kanilang pagdinig. Sa mata mga kababayan ng batas, kapag ang isang opisyal ay nagdaos ng isang pagdinig na walang kaukulang otoridad mula sa kapulungan, nawawala yung kanyang procedural presumption of regularity. Ang pagpapumilit nila na mag-akto bilang isang committee nang walang basbas, mga kababayan ng mayoriya, isa pong tahasang panluloko sa publiko. Grave misrepresentation siya, mga kababayan. Hindi po ito pag-aanap ng hustisya, malinaw po yan. Isa po siyang kriminal na pang-abuso sa posisyon na pwedeng i-disbar o isuspende ng Supreme Court ang mga abogadong sangkot dito dahil sa paglabag ng kanilang sinumpaang tungkulin. Yun siguro mismo ang rason kung bakit imbes na si Pia Cayetano at si Marcoleta ang nangunguna dito sa sinasabing Blue Ribbon hearing, ang nagpiprintira po si Mike Defensor. Senador ba siya? Doon pa lang po, malinaw na panluloko. Paano nagka-Blue Ribbon hearing ang isang Mike Defensor na hindi man senador? Dating congressman, pribadong tao. Alang niya. Kaya sabi ko nga, mga kababayan, kung ako nandun, sinabihan ko siya, kung ako ang media, ano yung authority mo na mag-call ng Blue Ribbon hearing? Senador ka ba? Bakit hindi si Marcoleta nagsasalita? Bakit hindi si Pia Cayetano nandito? Ano yung authority mo? Ano yung representation mo? Bakit mo siyang tinatawag na Blue Ribbon Committee hearing? So, wala doon si Pia Cayetano, wala si Marcoleta. Nandun si Amy Marcos, nagpropaganda. Palibasa, hindi man siya madidisbar kasi hindi man siya abogado. Pero pwede siyang masabit dito, mga kababayan, for misrepresenting the Blue Ribbon Committee. Just like Mike Defensor. So yung paglipat pa lang ng hearing sa isang pribadong establishment, malinaw po siya na pag-amin na wala silang legal na puwang sa loob ng Senado. Di ba? Isa po itong institutional na pambabastos na hinahayaan po ni Alan Peter Cayetanong gawin ng kanyang grupo. Kaya tinawag po ito ni Congressman Alonto Adyong PR stunt at paninira lang na malinaw. Tama siya. Isang PR stunt niya at distraction lang sa impeachment trial ni Sara Duterte na dapat yun ang focus ng mga senador. At wala siyang bisa. Paninira lang po ang kanilang ginagawa. So tinawag mismo ng paksyon ni Win Gatchalian ng majority senators na pikian niya yan at hindi otorisado itong mga pagkilos nila. Kasi si Pia Cayetano saka si Marcoleta, natanggal na po sila sa Blue Ribbon. Si Pia Cayetano, pinalitan na po ni Erwin Tulfo. So ang pagpipilit nila nitong moro-morong hearing sa labas, wala man pa siyang legislative output kasi usually ang hearing pong ginagawa in aid of legislation. Ito po, in aid of distraction, in aid of propaganda, in aid of Sara Duterte. Puro po siyang political roadshow na malinaw at paninira lamang. So isa pong fundamental na prinsipyo sa constitutional law na ang committee po ng Senado ay may kapangyarihan mag-imbestiga. In aid of legislation lamang po. So paano ngayon magkakaroon ng lehitimong batas mula sa isang pagtitipon sa isang events place, mga kababayan, na hindi man otorisado? Walang legal basis po. Walang otorisadong stenographer at walang subpoena power. Sige nga. Di ba po? So ang gawain nito ay malinaw na isang huwad na tribunal, isang kangaroo court na walang pagkakaiba, mga kababayan, sa isang chismisan lang sa kanto na binisan lamang ng barong at Amerikana. Di ba po?
So ang integridad ng committee ay tuluyan ng gumuho, sinira nila. Dahil ang motibo mga kababayan ay hindi paggawa ng batas, kundi magsilbing bayarang protektor ni Sara Duterte. So ang batas mga kababayan, hindi pwedeng baluktutin para lang po sa interes ng iilan. Ang nakaraang pagdinig at ang ginagawa nila ngayon na moro-moro na hearing kuno ng bugos na committee, Blue Ribbon Committee, hindi man siya talaga Blue Ribbon po mga kababayan, kundi huwad na social club nitong mga mambabatas na takot mga kababayan sa katotohanan ng impeachment. Walang parliamentary immunity at pwedeng makasuhan sa korte base mismo sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. O ito sila ngayon. Wala man si Marcoleta, wala man si Pia Cayetano, wala din si Amy Marcos. Umalis na rin. Ang nandyan sa bugos nilang hearing, si Mike Defensor, siya na ba yung chairman? Pumalit na sa kay Pia Cayetano. At siya na ang Senate President din. Press con, mga kababayan ginagawa nila. Repeating the same lies. Kinakover ng mga vloggers nila at may mga mainstream media na kumukover din, hindi dahil siguro sa naniniwala, kundi i-report lang kung ano yung mga kaguluhan na ginagawa kasi parte yun ng trabaho ng media na i-report kahit anong nangyayari. Tama ba? Ayan man lang po. Mga kababayan, yung ating short video ngayon, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.